I refuse to agree with the lies they told me. I take up my position, speak to all my conditions, take the authority you want from me. The word of the Lord in my mouth to bring about the change. Full of your power to power, declare aloud your praise. I prophesy.
hands for the Philippines. Born again Filipinas. Come on, church. Let yourself be ignited today. Hallelujah. Let yourself be ignited today. Let those fire burn up. Hallelujah. Everybody, come and ignite again. No one consuming fire. Hallelujah. Come alive again. Oh, Jesus, you are. Come alive again. Your love and your love. Come on, church, one more time. Oh, all-consuming fire. Come alive again, the heavens open wide. Pour out your rain, Lord. Pour out your rain again and flood this holy place. We come alive again in your love, in your love. Come alive again, the all-consuming fire. And the heavens open. Come alive again, the heavens open wide. Pour out your rain again and
dead. He reigns. He rose from the dead. He is forever, forever true. How greater than Jesus. Oh, my soul. Thank you, Jesus, for the breath of life, Lord God, keeping us alive, Lord God. Hallelujah. I want to share a word. It's very striking to all of us. I don't know what is coming with your life today, what is with your life today, what situation you are in today. But this is the Lord's promise that I always keep in mind. And I wanted to share with you. It says in 2 Corinthians 12:9-10. But he said, my grace is sufficient for you. In other words, my grace is all you need. That's what the Lord said. For my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecution, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Hallelujah. If you are weak today, if you are under hardship today, under difficulties, Jesus is all we need. His grace is sufficient for us. Hallelujah. And when you are weak today, we will be strong. We are strong. Amen. And I want you to just open your mouth and your heart to the Lord and give praise and worship and lift Him up. Let the Lord overflow in our hearts today. Let the Lord fill that empty cup in our hearts today. And let Him move in our midst today. Oh, Holy Spirit, we come here for your anointing, for your presence, for your power, for your strength,
Jesus. We're going to sing praises and worship to you, Lord. And just dwell in your awesome presence, oh God. Hallelujah. Is all I desire. I thirst for you, Lord. So come fill me with living water till I'm drowned by your presence, oh God. Like a rushing wind, consume me again like a hurricane flood. Submerge me in your living water till I'm drowned by your presence, oh God. And forever I will sing to be overwhelmed by
church. Let us be overwhelmed by God's presence today. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord God. Thank you, Your Majesty. Hallelujah, Lord. Let your glory shine in our midst today, Lord. We call upon your name, Jesus. Love to quiet my fears with one word. Let dreams come alive again.
Thank you, Lord God. Na-energize po kami, Panginoon, from a week, Lord God, na kami pagod, puyat, hallelujah, malungkot, nagkaalala. But Lord God, salamat. You're all that we need. Your grace is sufficient. Hallelujah. Lord God, what can we ask for, Panginoon? Wala na, Panginoon, kundi nandito na ang iyong presensya. Hallelujah. Your presence is already here in our midst. And thank you, God, for moving in this place. Oh, Holy Spirit, thank you, for you never left us. You never left our side. And Lord, as we continue our worship, celebration, as we continue, Lord God, to glorify your holy name, as we continue, Lord God, to worship you, Lord God, speak to our hearts. Only you, Lord God, can speak to our hearts, Lord God. Uniquely, in your most special way. If our hearts need a change, let it be changed. If our hearts need restoration, let it be restored, Lord God. And if our body needs healing, let our body be healed in Jesus' name. For you are our healer. We entrust the rest of the worship celebration today. Move, Lord God, sa taong gagamitin mo, Lord God. Hear her, your mouthpiece, Panginoon. Ikaw, Lord God. Ikaw ang manguna. Ikaw ang nasa kanyang unahan. Kasangkapan mo siya, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We praise you. We honor you. In the mighty name of Jesus, highest praises. Amen and amen. Ayan, isang malakas na palakpak naman para sa ating Panginoon. Truly indeed, kayo ba ay na-bless sa ating praise and worship kanina? Grabe. Grabe ang presensya ng Panginoon. I never felt the presence of God like ever before. Katulad kanina. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Ayan. I am seeing a lot of new faces today. Ayan, kumustahin nyo naman ang inyong katabi. Ayan, ngitian nyo naman. Sabihan nyo naman yung katabi mo, ikaw ang pinakamagandang nilalang na nakita ko kaninang umaga lang. Okay. Apiran nyo naman yung mga katabi nyo. High five mo yan. High five. Ayan. Ayan. May I see, may mga bago po ba tayong attendees dito sa ating church? Pwede ko po bang makita ang inyong mga kamay? Ayan, praise God. Thank you for coming. I hope na hindi lang po ito ang una nating pagsasama. Okay? Praise the Lord. Hallelujah. Now, are you excited to receive? Yun, amen agad. Are you excited to be blessed right now? Are you excited to receive God's message today? Amen. Kasi kung excited kayo, mas excited na ako. You know what? Last week, actually, nung isang araw lang, nanggaling kami sa Forward Convention. Alam nyo, papunta ako kanina ditong umaga sa church. I feel tired. Pagod na puyat ako. Wala akong tulog. Pero sabi ko, Lord, di bali nang pagod ako. Basta kasama kita. Amen. Basta maihayag ka ngayong araw na ito. Okay, are you ready? So before we start, let's first have a short prayer. Shall we bow our heads? Ayan. Panginoon, itinataas po namin kayo, niluluwalhati po namin kayo, Panginoon. Lord Jesus, thank you for today. Thank you for waking us up kaninang umaga, Lord, because indeed, every blessing is a blessing indeed, Panginoon. And Lord, right now, we are here in your presence, Panginoon. As we listen to your words, I pray, Lord, na buksan niyo po ang aming mga puso, ang aming mga kaluluwa, ang aming mga spiritual ears, ang aming mga spiritual eyes. Nawa, Lord, lahat po ng aming
pag-aralan, ito po ay tumatak ng malalim sa aming mga puso. Because Lord, naniniwala po ako na meron po kayong fresh revelation today, Panginoon. Lord, thank you very much po for keeping us safe because indeed, Lord, we feel that we are safe in your presence, Panginoon. To you belong all the praise, honor, and glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ayan. So today is the third week. This is the third installment of our July series. What is the title of our series for this month? Wala. Walk by faith. Ayan. Di ba? Few weeks ago, no, we have tackled about accepting Jesus, di ba? Knowing Jesus Christ and walking with Jesus. Now that we have accepted Lord Jesus Christ as our personal Savior, ano na ang susunod? Di ba? Last week, ano po yung diniscuss ni Pastor Rapresi? It was? Ulit. Hindi ko rin naalala. Di ba? Yung last 2 weeks ago, it was? New life, new me. Tama po ba? O yun yung last week. Diba? Kasi when we accept Lord Jesus Christ, paano natin malalaman na talagang totoong tayo ay tumanggap? There is transformation. Amen po ba? Kaya naman, ang pag-uusapan natin ngayon, ayan. Ang title ng ating pag-uusapan ngayon ay Uhaw. Ayan. Sabihin mo nga sa katabi mo, Uhaw. Ayan. Now, pag sinabi nating uhaw, ano ang unang pumapasok sa ating mga isip? Tubig. Di ba? Ano pa? Now, I want to show something with you. Try lang natin. Kapag tayo ay nauuhaw, mga kapatid, my dear brothers and sisters, how do you quench your thirst? Yan. Hindi yan Sprite, ha? Di ba sabi nung Sprite, quench your thirst. Sabi pa nung Sprite, obey your thirst. Ikaw kapatid, tanungin mo yung katabi mo, paano mo kini-quench ang iyong pagkauhaw? Ayan. Paano mo kini-quench? Ayan. So, let me show you some photos. Ano po? So, sabi dito, to quench our thirst, sabi nga nila, kailangan nating uminom. Tama? And, isa sa mga nag-quench ng thirst natin is ito. Ano po ito? Juice. Oy, shake. Ayan. Di ba masarap ang shake? Sinong mahilig sa shake? Shake. Yan. Next, how are you going to quench our thirst? Ayan, sino pong mahilig sa soft drinks? Yan, tingnan mo yung katabi mo. Ayan. Mahilig sa Coke, mahilig sa Mirinda, mahilig sa lemon, di ba? Yung hindi mabubuhay ng walang Coke na malamig. Next, ito, paborito to ng lahat. Ayun, no, palakpakan. Ano po ito? How do you quench your thirst? Yun, ang sarap nga naman ng milk tea. Ano? Lalo na pag may extra pearl, di ba? Tapos meron pang cream cheese topping. Ang sarap, di ba? Next, yan, tingnan mo kaya nagtatabahan ng mga katabi natin, mga kasama natin dito. Panay-panay ang milk tea. Buy one, take one pa naman dun, no, sa kabila. Anniversary sale nila. Sabi ko, buy one, take one ng coffee. Ako, magkakape ako mamaya. Next, ayan, paborito ng lahat. What is that? Kape. Ayan. Lahat ba ay nakapagkape na? Yes. Lahat ba ay nakapagkape na? Ang sarap magkape, lalo na pag may yelo. Lalo na pag maraming creamer. No? Minsan creamer na lang, wag na kape. Di ba? Di ba? O kaya minsan creamer at asukal na lang, solve ka na. Okay? Now, what about this last photo? Ito, tingnan nga natin kung sino pang nagque-quench ng thirst nito. Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo. Sige, palakpakan na. Yung mga nakaka-relate dyan. Ganun. Ang kulit no? Kung kailan plinash yung panghuli, doon nagpalakpakan. Ano ba kayo? Hindi pa kayo dyan papalakpak. Di ba? Di ba tayong mga tao, no? Tayo as a human being, normal lang sa atin na mauhaw. Right? Our body, ang katawan natin is made up of water. Let's say 80% ng katawan natin ay gawa sa tubig. Kaya ganun kahalaga ang tubig sa ating pamumuhay. Kaya nating mabuhay kahit walang pagkain, pero hindi natin kayang mabuhay nang walang tubig. Di ba? Minsan nga tayo pag nagfa-fasting, we remove all the solid food na ini-intake natin. Anong iniinom natin? Water. Di ba? Yan. So bakit sabi dito? Now I want to share something with you. Ano po? Bakit nga ba tubig? Bakit nga ba
beverage ang ating pinag-uusapan. Because right now, ang ating topic ay pupunta po tayo, ayan, sa Book of John, chapter 4, verse 13. Ayan. I am very sure na kayo po ay familiar sa verse na ito. Ayan, basahin po natin. Actually, short lang po itong ating pag-uusapan. It will be a two-verse discussion. Ayan, pero maniniwala ako, marami po tayong kapupulutan dito. Okay? So, shall we read? Okay, so John chapter 4, verse 13 to 14. Sige, sabay-sabay po tayo. Ready, set, go. Jesus answered, "Those who drink this water will get thirsty again. But those who drink the water that I will give them will never be thirsty again. The water that I will give them will become in them a spring which will provide them with life-giving water and give them eternal life." Wow. So if you remember, this Bible verse was talking about the Samaritan woman. The encounter at the well. No? Naalala nyo, nung si Jesus Christ ay nandito pa sa mundong ito, nanggaling siya sa Galilee, pupunta siya ng Judea. Okay? Now, bago siya pumunta sa Judea, kasi nung araw, ang mga Jews at saka mga Samaritano, hindi sila magkasundo. Yan, magkaaway sila. Ngayon, bago ka makapunta sa Judea, kailangan mong dumaan sa Samaria. Now, the question is, bakit nga ba pinilit ni Jesus na dumaan sa Samaria knowing that ang mga Jews at ang mga Samaritans ay hindi magkakasundo? Naalala nyo pa, are you familiar with the story, no? The encounter at the well, the Samaritan woman. Now, kung titignan natin ang scripture, ayan, I highlighted here, water. So, how many times is water being mentioned from the verse? It's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hindi, joke lang. Ilan? 4 times. Bakit 4 times na mention ang tubig sa Bible verse na ito? Now, kung titignan natin, kung aaralan nating maigi, according to the scripture, according to the Bible, water is mentioned 700 times in the Bible. Mas marami pa kesa sa faith, sa hope, sa prayer, and worship. Bakit ganun kahalaga ang tubig sa atin? Bakit ine-emphasize ni Jesus ang tubig sa atin? Ito yun. Ayan. Sabi dito, what did Jesus mean when He spoke of living water? Kasi sabi dito, di ba? Jesus answered, "Those who drink this water will get thirsty again." So naalala niyo yung senaryo na pumunta si Jesus Christ sa town of Sychar. Nakita niya yung well. It was the well of Jacob. Tama po ba? Now, nung dumating si Jesus Christ doon, nandun din yung isang Samaritanong babae. Now, itong Samaritanong babae na to, hindi siya ordinaryong Samaritanong babae. In fact, she was considered as a sinful woman. She was living in sin. Bakit? Paano natin nasabi? The woman is kumukuha, nag-iigib siya ng tubig ng tanghaling tapat. But in reality, nung unang panahon, kapag tayo po ay mag-iigib ng tubig, normally, sa town of Sychar, umaga nag-iigib ng tubig ang mga tao doon. Pero itong babaeng ito, nakatanghaling tapat, doon siya nag-igib ng tubig. Bakit? Kasi the woman is living in shame. The Samaritan woman is living in sin. So ano yung sin na if you remember, ano yung sin na ginagawa ng babaeng yon? Ang sabi ni Jesus Christ, she had 5 husbands. Tama po ba? Sige, sabihin nyo nga 5 husbands. Kaya nyo yun? May kilala kayong babae na may 5 husbands? Di ba? Tapos sabi ni Jesus Christ, I tell you, you have 5 husbands, and the man you are living in right now is also not your husband. So for short, 6. Tama po ba? And eto ang magandang revelation. The 7th man na na-meet ng Samaritan woman na ito ay si Jesus Christ. Number 7. Magkakaroon ng changes. Sabi ko, Lord, bakit nga ba tinatagpo mo tong babaeng ito? Lord, bakit nga ba na sa dinami-dami niyang naging asawa, sa dinami-dami niyang naging jowa, kayo po yung naging pang-7? Because number 7 is God's number.
Once you have encountered Jesus Christ, tiyak na merong pagbabago sa buhay mo. Okay? Hindi lang sinabi doon na, yes, nagkaroon ako ng 6 na asawa, pero hindi na ito muling madadagdagan pa because I have already met Jesus Christ. So sabi doon, but those who drink the water that I will give, sabi ni Lord, sabi ni Jesus Christ, bigyan mo ako ng tubig. Diba? Sabi ni Lord Jesus Christ, pahingi ako ng tubig. Sabi ng babae, wala kang ang timba, wala kang ang tabo, paano kita bibigyan ng tubig? So sabi dito, the water that I will give them will become in them a spring which will provide them with life-giving water and give them eternal life. So ang sabi doon, what did Jesus mean when He spoke of living water? What is living water? You know, when you say water, ayan, when you say water, water symbolizes new life, it symbolizes purity, it symbolizes rebirth, new beginnings, and new blessing. And ito pa ang isa sa magandang revelation. Alam nyo ba that water symbolizes obedience? Paano? How? Na-reveal lang to kahapon nila. Sabi ko, Lord, paano nag-symbolize ng obedience ang water? Simple lang yan, kapatid. Si Lord yung container, tayo yung sumusunod sa shape ng container. Amen po ba? Ulit-ulit. Simple lang yan. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. How does water symbolizes obedience? Di ba? Ang tubig, kapag nilagay natin sa iba't ibang lalagyanan, it follows the shape of the container. Di ba? Imagine natin, si Lord yung container, tayo yung tubig, tayo yung sumusunod sa Kanya. Amen po ba? Tayo yung nagpo-flow. Si Lord ang nagbibigay nun sa atin. Amen po ba? Kaya sabihin mo, Jesus Christ Himself is the living water. Amen po ba? Kayo ba'y may mga baon na tubig? Yan. Kayo ba'y may mga baon na kape? Ayan. Pero kayo ba'y baon nyo ba si Jesus Christ sa inyong buhay? Baon nyo ba ang Panginoong Jesucristo sa ating araw-araw na labanan? Kasi sabi dito, bakit living water? Jesus Christ is actually the living water. Siya ang buhay. Jesus is the life giver. He is the miracle worker. Kayang gawin lahat ng imposible sa buhay mo. Kaya naman, when we are thirsty, no, tayo ay nauuhaw spiritually, tayo ay nauuhaw physically, ang soul natin nauuhaw, 'di ba? Pero I tell you, the Bible says, take the living water, ang buhay na salita ng Diyos. Because why? Jesus, hindi lang basta tubig, because He is the life. And once you share that living water to others, you are not actually sharing the actual water. You are sharing the life to others. Amen po ba? Ikaw na yung ginawang container ni Lord. Ikaw na yung susunod sa Kanya once you have received Jesus Christ in our life. Amen po ba? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. So sabi dito, Jesus can quench your thirst. Ayan. Now, kapag tayo po'y nauuhaw, no, sometimes, ang iniinom natin, sometimes, ang tinitake natin sa katawan natin ay hindi nakakatulong. Tama po ba? Dahil sa mundong magulo, dahil sa mundong bulok, sometimes, iba na yung tinitake natin sa ating pangangatawan, sa ating mga buhay. Pero iba kapag ang living water, kapag ang buhay na tubig ang ating ininom. Amen po ba? Now, naisip ko lang kanina, no, sabi ni Lord, bakit ka kumukuha ng tubig sa well? Gagawin kitang spring. Once we have received Jesus Christ, the living water in us, we will have a stream in our body, in our hearts. Magiging daluyan po tayo. Now, if we're going to differentiate, ano ang stream at saka ano ang well? Ano ang well? Ano pong Tagalog ng well? Ano po? Balon. Ano pong Tagalog ng well? Balon. Now, kung titignan natin ng well, kung titignan natin ng balon, di ba, it's malalim, it's deep, the water there is stagnant, di ba? Is it potable? Naiinom ba ang tubig sa well? Siguro nung araw, yes, naiinom siya. Pero ngayon, ewan ko lang kung pwede pang uminom. Kayo ba, pag halimbawa nakakita kayo ng balon, are you going to drink the water from the well?
Are you going to drink the water from the well? Di ba hindi? Baka mamaya may amoebiasis pa yan, magpururot pa yung tiyan natin. Di ba po? Di ba? Pero, iba yung sinasabi ni Lord na spring of water. Now, when you say spring of water, ang sabi, based dun sa ating napag-aralan, based dun sa ating research, ang spring, it is naturally flowing. Nanggagaling siya sa underground na water na umaangat. Kapag ang water ay umangat sa ground, it is full of oxygen. It's fresh. At ang sabi doon sa ating research, mas healthy siyang inumin kesa sa well. Kaya palaging sinasabi ni Lord ang metaphor niya, take me as the living water, take the spring water. Huwag kang kukuha sa mga makamundong idea, sa mga makabundong pamantayan, because Jesus, only Jesus, can quench your thirst. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, now once we have received the living water, ang sabi dito, we will experience everlasting satisfaction. Sabihin mo nga sa katabi mo, everlasting satisfaction. Yan. Sinong gustong masatisfy? Di ba when we drink water, when we walk by faith, kapag tayo ay, ayan, ito na, living water. Kailangan ko, kanina ko pa kailangan talaga ng tubig eh. Thank you, Kuya. Ayan. So when we walk with faith, di ba kapag tayo po ay nakakilala na sa Panginoon, paano natin i-maintain yung ating pure relationship sa Kanya? That's why ang ating tema is walk by faith. So sabi dito, everlasting satisfaction of the soul. Now, I want to share with you this one. Ayan, the encounter. Kayo ba ay naka-encounter na ng milagro sa inyong buhay? Yan. Right now, alam niyo ba, naniniwala ko, right now, ang pagpunta nyo dito sa church ay isang milagro. Tignan mo yung katabi mo. Isang milagro. It's a miracle of God. You know why? Ang dami nating pinanggalingan, no? Pero alam nyo, kaninang umaga, nakita ko yung ating mga ka-church members. Alam nyo, meron akong gustong sabihin sa inyo, na-miss ko kayo. Wow! Sabi mo nga sa katabi mo, na-miss kita. Alam mo kung bakit na-miss ko kayo? Kasi hindi tayo nagkaroon ng midweek service. Sabi ko, bakit parang ang tagal nating hindi nagkita? Di ba? Parang, for us, sanay na tayong umaattend ng Sunday service and midweek service. Kapag nawalan ng midweek service at saka fellowship, parang kulang na kulang. Tama po ba? Tama po ba? Di ba? Ang sarap. Bakit? Ang sarap kasi mag-dwell sa presensya ng Panginoon. Amen po ba? Diba? Na-miss ko po kayong lahat. Thank you po for coming. God is here today. Yan. Yang katabi mo, encounter yan. Yang katabi mo, milagro yan. Diba? Have you ever thought, no? Bakit si Jesus, kapag pinapakilala niya ang kanyang sarili, He always uses miracles. Diba? Have you ever thought of that? Sabi dito, gumagamit si Jesus ng miracle, ng milagro, para lalo mo siyang makilala. Jesus is always attaching the miracle to His identity. Diba? Bakit the encounter? Yung babae na nagkaroon ng 6 na asawa, hindi niya lubos akalain na sa 7th encounter niya ng man, ay yun palang makakapagbago ng buhay niya. Amen? So sabi dito, Jesus is always attaching the miracle to His identity. Bakit nga ba? Alam niyo ba ang milagro sa buhay natin? Yan po ay parang trap ni Lord Jesus Christ para sa atin, para mas lalo natin siyang makilala. Just like what happened to blind Bartimaeus. Diba? Sabi ni si blind Bartimaeus, he was born blind. So hindi siya nakakita ng ilaw, wala siyang experience. Pero nung nakita siya ni Jesus, pinagaling siya ni Jesus. Nakakita siyang bigla. Ano sabi ni Jesus? I am the light. Diba? Still not convinced. Sabi dito, kay Lazarus, diba? Si Lazarus namatay siya, and he was left dead for how many days? 4 days. Diba? And then when Jesus came, diba, ano sabi ni Jesus? Lazarus, bumangon ka. And what happened? Buti na lang sinabi ni Lord yung pangalan ni Lazarus. Paano pag sinabi ni Lord na bumangon ka, di lahat ng patay nagbangunan? Amen po ba? Di ba sabi ni Jesus, Lazarus,
Bumangon ka. And he rise up. And ano sabi ni Lord? I am the resurrection. I am the life. Di ba? Another miracle. Sa woman, the Samaritan woman na kumukuha ng tubig. Tanggapin mo itong tubig na binibigay ko sa'yo. Dahil itong tubig na to ang magkuquench ng iyong uhaw. And sabi ni Lord, once the Samaritan woman accepted the living water, anong sabi ni Lord? I am the living water. I am your Savior. I am your Redeemer. Now, ang realization ko dito, bakit sinasabi ni Lord na I am the light, I am the Redeemer, I am the resurrection? Para mas maganda kasi pag naranasan mo, na-encounter mo si Lord Jesus Christ personally, hindi lang basta sa milagro ka tumitingin, kundi mas nakikilala natin ng lubusan ang Panginoon. Para pag tinanong ka, sino si Jesus sa buhay mo? Siya lang naman ang aking healer. Siya lang naman ang nagbigay ng buhay sa akin. Iba kasi pag ikaw mismo ang naka-encounter sa buhay na Panginoon. Amen po ba? Diba? Kasi naranasan mo eh. Kapag tinanong, sige, tanungin mo yung katabi mo, sino si Jesus sa buhay mo? Sino si Jesus? Kasi sometimes, kapag may milagro, masyado tayong naka-concentrate sa milagro. Pero hindi natin nakikita yung tunay na nagbigay. Parang yung nanay mo, di ba? Yung nanay at tatay mo na umalis, na masyal. Sabi mo, Nay, pag-uwi nila, Nay, pasalubong, Nay, ah. Tapos, pagdating ng nanay at tatay mo, excited ka. Anong una mong titignan? Yung nanay mo o yung pasalubong? Come on now. Nanay mo o pasalubong? Diba? Sometimes we are thankful sa pasalubong, pero we are not thankful na safe nakauwi yung nanay at tatay natin. Amen po ba? Diba? Ganun lang nangyayari. Kapag tayo ay nakaka-experience ng milagro sa buhay natin, nawawala na yung pananampalataya. Ang nagiging milagro na yung binibigay ng Lord, pero yung mismong nagbibigay ng milagro ay palaging nalilimutan. Amen po ba? Tandaan natin mga kapatid, tayo po ay ginawa ng Panginoon para maging steward ng mundong ito. Katulad sa Genesis, di ba? Sa Genesis, God created all the mountains, the seas, the sun, the trees, the flowers, the fish, the animals. Kung tutuusin, ang mundo napakasimple lang. Tayong mga tao lang ang nagpakomplikado sa mundo. Di ba? Kung tutuusin, unang create ni Lord ang mundo, walang tao. Okay naman ang nature eh. Tama po ba? Nung lumabas si Adan at Eva, doon na nagkagulo-gulo. Pambihira. Di ba? Pambihira. Di ba? Sabi ko, Lord, sana pala hindi mo nalang create ang tao. Pambihira. Pero wag naman po, Lord. Di ba? Lord, di ba? Sometimes ito realization ko rin, ano? Unang create ni Lord ang lalaki. Di ba? Pangalawang create ni Lord ang babae. Alam mo, minsan nare-realize ko, sabi ko, oo nga, no? Yung mga lalaki okay na. Nung lumabas yung mga babae, doon nagkagulo-gulo. Sino bang unang kumagat sa mansanas? Si Eva. Sabi ko, ganun ba ako? Sabi ko, ganun ba ako, tatay? Si tatay naman, oo, ganun ka. Di ba? Yung asawa ni Job. Di ba? Si Job, nawalan siya ng anak, lahat ng ari-arian niya nawala. Eh, sinong unang kumontesta sa kanya? Asawa niya rin. Sabi ko, pambihira, ganito palang description ng mga asawang babae sa Biblia. Pero hindi, Dahil sa mga babae, naging balanse ang mundo. Oh, amen. Sige, palakpakan natin. Ladies, kung walang ladies, may makakain ba yung pamilya nyo? Oh. Kung walang ladies, may magpapaligo ba't magpapakain sa mga anak nyo? Mga tatay. Mga anak nyo no? Mga anak, di ba? You know, sometimes I ask the Lord, Lord, why do you create such things? No? Bakit? Because why? We cannot comprehend kung ano yung nasa isip ng Panginoon. Sometimes inaalaw niyang magkagulo-gulo ang mundo. Sometimes inaalaw niyang magkagulo-gulo ang buhay natin dahil meron siyang itinuturo sa atin. Dahil meron siyang lesson na gusto niyang matutunan natin. Amen? Kaya naman, the encounter, kapag meron tayong na-encounter ng mga tao, ng mga sitwasyon, walk by faith.
Pagganahin nyo yung pananampalataya nyo. Pagganahin natin yung pananampalataya natin sa Panginoon. Because we will never know kung kailan natin ma-encounter ang Panginoon. Kaya be prepared. Sometimes yung problema sa buhay mo, yan na pala yung true encounter mo kay Lord. Di ba? Sometimes, ang encounter natin kay Lord, hindi puro sarap, hindi puro ligaya. Sometimes may hardship, sometimes may challenges. Why? Because that is the real encounter to Lord Jesus Christ. Amen po ba? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Ayan. Kaya sabi naman dito sa John 6:37 to 38, I will never turn away anyone who comes to me because I have come down from heaven to do not my own will, but the will of Him who sent me. Kaya kapatid, kung meron po tayong pinagdadaanan, ikaw meron kang pinagdadaanan ngayon, and yet, you have, Lord, tinanggap na kita as my Savior. Lord, tinanggap na kita as my Redeemer. Bakit ganito ang nararanasan ko? Di ba? Maniwala ka lang, manampalataya ka lang, because this is a beautiful promise of God. Sabi dito, I will never turn away. Hindi ka tatalikuran ng Diyos. Hindi ka pa tatalikuran ni Lord. Ikaw lang ang palaging tumatalikon. Pero once na hinanap mo si Lord, nandyan siya, anytime, anywhere. Hindi mo na kailangan ng prepaid, hindi mo na kailangan ng pumunta pa sa tabernacle, hindi mo na kailangan pumunta pa sa templo para lang magdasal. Right now, at this very moment, pwede mo nang kausapin si Lord. Amen po ba? If you have your desire, 'di ba? Sometimes kahit hindi natin nasasabi by mouth, pero sinasabi lang natin sa isip natin, alam ni Lord 'yun. Naririnig ni Lord 'yun. Di ba? Ang sabi dito, I have come down from heaven to do not my own will, but the will of Him who sent me. Pumunta dito si Lord para tayo ay mabuhay muli. Pumunta dito si Lord para tayo ay maligtas muli. Huwag lang matigas ang ulo natin. Tingnan mo nga yung ulo ng katabi mo, kung matigas, katukin mo nga. Kinatok nga no? Diba? Kasi once we have received Jesus in our life, and once na hindi lakaran natin ang tunay na pananampalataya, ang tunay na buhay in Jesus Christ, this is His promise. You will never be thirsty again. Hindi ka na mauuhaw, anak ko. Anak, ilang beses na akong nagpaparamdam sa'yo. Di ba? Pero bakit tinatalikuran mo ako? But once we have received Lord Jesus Christ in our life, what a beautiful promise. You know, Lord is the Lord of promises. He never breaks His promise. Kapag may sinabi ang Panginoon, siguradong mangyayari yun. Ikaw lang ang hindi nagkiklaim. Kasi tutulog-tulog ka eh. Oh, tingnan mo yung katabi mo, natawa tuloy, tulog yun. Hindi, joke lang. Di ba? Ikaw lang ang tutulog-tulog. God is always there. God is always, He's always abangers. Inaabangan lang tayo ni Lord. Di ba? Ang maganda kay Lord, hindi niya tayo pinapwersa. Because binigyan niya tayo ng free will. Amen? So, pero, ito naman ang problema. Bakit nga ba minsan, yan, that's the challenge. Bakit nga ba minsan ang hirap lakaran ng ating pananampalataya? Bakit ang daming challenges sa buhay natin? Bakit nga ba? Bakit ang hirap mag-walk by faith? Hindi naman mahirap, pero challenging. Have you experienced that? Parang, Lord, gustong-gusto ko na talagang mag-boyfriend, Lord eh. Ito na talaga yung pakakasalan ko. Pero, hindi yan yung binigay ni Lord. Dito ka, Lord. Ito talaga yung mahal ko. Sabi ng puso ko, pakakasalan ko na to. Ako na yung magiging nanay ng mga anak niya. Sabi ni Lord, hindi yan. Dito ka sa kabila. Sa demonyo yan. Dito ka sa ano. Di ba? Bakit ang hirap? Challenging. Lakaran ng ating pananampalataya. Sabi sa John 4:10, Tagalog, para intense. Di ba? Sumagot si Jesus, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos, ito yung kumuha na ng tubig, yung Samaritan woman, tapos binibigay niya kay Lord Jesus Christ. Kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos, at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa Kanya at bibigyan ka naman niya ng tubig na nagbibigay buhay. So it's clear. Sabi dito, bakit nga ba
parang hirap tayong lakaran ng pananampalataya. Bakit? Kasi hindi natin naiintindihan. Hindi natin naiintindihan yung talagang regalo ng Diyos sa atin. Katulad nung Samaritanong babae. Sabi ni Lord, di ba, kumuha ng tubig yung babae. Tapos sabi ni Lord, pahingi ako ng tubig, bigyan mo ako ng tubig. Ang sabi ng babae sa kanya, paano kita bibigyan ng tubig? Wala kang antabo, wala kang baso, wala kang timba. Diba? So medyo sarcastic yung babae. Sabi ni Lord, kung alam mo lang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya. Ibig sabihin, the Samaritan woman missed it. Na-miss niya na hindi niya naintindihan na si Lord na yung kausap mo. Hindi ka pa ba maniniwala? Kaya sabi ni Lord, alam mo, alam mo, girl, alam mo, boy, bro, kung alam mo lang ang kaloob ng Diyos sa iyo, kung alam mo lang kung ano ang binibigay na salvation ng Panginoon sa iyo, sigurado akong mangunguna ka pang humingi ng salvation sa Kanya. Ganon sige, palakpakan natin ang Panginoon. Bakit nahihirapan tayong maglakad sa ating pananampalataya? Why is it very challenging to walk by faith? Kasi hindi natin naiintindihan yung tunay na salvation na bigay ng Panginoon sa atin. Imagine mo, binibigyan na tayo ni Lord ng gift. Sige pa rin ang tanong mo. Sige pa rin ang tangge mo. Hindi po ako galit. Hindi ako galit. You know, a gift is a blessing. Kapag may nagregalo sa inyo, huwag niyong tatanggihan. Do you know someone na binibigyan mo na pinapakain mo, tangge ng tangge? Nakakainis, no? Di ba? Meron kaming kasama sa bahay na, kain na. Ako naman, pag iuwi ako, binibigyan ko ng pasalubong din. Siya naman, hindi na po, okay na po, tangge ng tangge. Gusto kong, binibigyan ka na nga ng biyaya, tinatanggihan mo pa. Di ba? You know, salvation is free. It's a gift. And gift should be accepted. May binibigay na regalo ang Panginoon sa atin. Ang responsibilidad natin ay tanggapin ito at intindihin ito at lakaran itong pananampalatayang ito. Amen? Ito ang tubig na nagbibigay buhay. Diba? Saan ka pa? All in na, si Lord na lang ang kulang sa buhay mo. Akala mo okay ka na? Wala eh. Sometimes nawawala yung miracle worker sa buhay natin. Ang tinitignan natin yung miracle lang. Diba? Kaya I pray, sana ma-encounter natin si Jesus. Sana ma-encounter natin ang presensya ng Panginoon. Amen po ba? So I want to share this with you. No? So once we have accepted Lord Jesus Christ at meron na tayong pananampalataya, ano daw ang magiging bunga? Yan. Tingnan mo nga ako, nagbubunga na yung katabi mo. Tingnan mo nga kung may dahon na sa tenga yan. Tingnan mo nga kung may mga pimples yan. Mga bunga. Ano nga ang bunga ng paglakad natin sa pananampalataya? Kapag tayo ay nag-walk by faith, ano ang maaaring maging bunga nito? I want you to remember this acronym. Yan. Sabihin mo nga, uhaw. Yan. Uhaw. Na-inspire ako doon sa aming forward. Ko doon sa Baguio, puro forward. Forward kami ng forward, kahit wala ka forward. Nakasara yung mga pintuan. Siya, forward. Na-inspire ako doon sa Baguio kasi yung mga preachers doon, grabe, sobrang inspiring sila. Mahilig po sila sa acronym. Yan. Kaya naman, ang acronym natin ngayon ay uhaw. Yan. So makinig, short lang to, makinig. Ano ang bunga kapag tayo ay nanalig at nagdire-diretso sa ating pananampalataya? When we walk by faith, ano ang pwede nating ma-experience? Are you ready? Number 1, bakibasa. Unwavering peace. Walang katapusang kapayapaan. Di ba? Sabi dito, ano yung unwavering peace? Once we have know Jesus Christ, once na tinanggap natin, nasa puso na natin, nasa buhay na natin ang Panginoong Kristo, magkakaroon ng kapayapaan na hindi ma-explain. Hindi ma-explain daw. So, intindihin nyo na lang. Hindi ma-explain. Joke lang. Hindi nga ma-explain. You know the peace na binigay ni Lord sa atin, na kahit sandamakmak ang problema mo, na darating na yung due date, darating na yung bayarin, mag-e-enroll na yung anak mo, may sakit ng tatay mo, ang nanay mo, but you are at peace.
Yung alam mong pagod ka, but you are at peace. Bakit? Because God is my healer. God is my redeemer. God is my savior. Yan yung kapayapaan na hindi ma-explain. You cannot comprehend. We cannot comprehend what God can give us. Tama po ba? Sometimes kasi, may kilala kayo na parang yung paligid, yung kaibigan mo na kahit saan damakmak ang problema, pero okay lang, masaya siya, okay lang, God will provide. Diba? Yun yung kapayapaan na pwedeng ibigay sa atin ng Panginoon when we walk by faith in God. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo, yan ba ay may kapayapaan na di ma-explain? Baka naman nabaliw na, nabuang na, di ma-explain. Di ba? Yan ang kapayapaan. Sometimes, yan ang gusto ko. Iba ang kapayapaan. I prefer peace of mind, peace of soul, no? Kaysa sa mga makamundong makamundong gawain. Ngayon, habang tayo kasi tumatanda, iba na talaga eh. Iba na yung priority natin eh. Di ba? Yung mga kabataan, iba pa mga priority niyan eh. Pero pagdating ng araw, maiintindihan nyo kung ano yung kapayapaan na binibigay ng Panginoon sa atin. Next. Okay, letter H. So, when we walk by faith, we will experience unwavering peace. How about letter H? Happiness and joy. Sino nang nakapanood ng Inside Out? Sino nakapanood ng Inside Out? Ako hindi ko pa siya napanood, pero sabi nila, yung Inside Out movie, part 1, maganda na eh. Ang dami ng learnings sa part 1. What more pa sa part 2? Diba? So sabi dito, when we walk by faith, kapag tayo ay nanampalataya sa ating Panginoon ng dire-diretso, ng walang anumang distractions, makakaranas daw tayo ng happiness and joy. Now, when you say happiness and joy, meron palang pinagkaiba yan. Ayan. So what is the difference between happiness and joy? So sabi dito, happiness is an emotion. Joy is the state or condition. Tayo, nagiging masaya lang tayo. Sabi dito, masaya ka lang, depende sa sitwasyon na meron ka. Tama? That is happiness. Kasi yun ang nararamdaman mo. Pero sa joy, masaya ka, kahit na may pinagdadaanan ka, kitang-kita pa rin sa espiritu mo, sa pagmumukha mo, na ikaw ay galak na galak. Bakit ka nagagalak? Because you know Jesus Christ is with you. Amen po ba? So sabi dito, sige po, palakpakan natin ng Panginoon. So sabi dito, happiness is temporary. Joy is constant. So ang happiness, base lang yan sa mood. Yung masaya tayo na meron tayong kinakain, or masaya ka kasi meron kang bagong cellphone, masaya ka kasi meron kang bagong sapatos. Pero ang joy, eto yung when you say, kahit na hindi bago yung sapatos mo, basta may ginagamit ka, okay na ako, kontento na ako. That is joy. Diba? Happiness is external, while joy is an internal. When you say external, kaya mong pikein na ikaw ay masaya. Diba? Sometimes, narinig nyo na ba, it's okay not to be okay. Narinig nyo na ba yun? Diba? Oh, okay lang. Kahit na meron akong karamdaman, sige, okay lang. Diba? Nakikita agad. Because happiness is external and joy is within our heart. Sabi doon, it's okay not to be okay, but God doesn't want you to stay that way. Yun ang joy. Di ba? Okay lang na hindi ka okay ngayon, pero yung kahirapan na yan, may katapusan yan. Amen po ba? And sabi doon, happiness comes from the world, from the environment, while joy comes from God. Because joy is the peace within us. Diba? No matter what the situation is, kahit kulang-kulang ka na sa mga resources mo, masaya ka pa rin because nagagalak ka na ikaw ay binigyan ni Lord ng buhay. Yung buhay lang is already a blessing. Amen po ba? Sige po. So next, letter A. What is letter A? Ito, anti-fragile faith. Yan. Sabihin nyo nga, anti-fragile faith. Bakit kapag tayo ay nanampalataya sa Panginoon, magkakaroon tayo ng anti-fragile faith? Now, let me define what is anti-fragile. Now, sabi dito, based dun sa akin na pag-aralan, ang faith, meron daw 3 klase. Ayan. Meron daw fragile, merong resilient,
at merong anti-fragile. So what is fragile faith? Now, ang fragile faith, eto yung faith na seasonal. Ayan. Seasonal, yung konting problema lang, bumibitaw na, konting sakit lang, umaayaw niya, that is fragile faith. Or seasonal na pananampalataya. Mananampalataya lang kay Lord kapag may kailangan. That is fragile faith. Now, what about resilient faith? What is resilient faith? When you say resilient faith, eto naman yung nananampalataya ka na nakasurvive ka na sa test ng buhay mo. Okay ka na sa ganun. It's like a survival faith. When you say resilient faith, eto yung pananampalataya na okay ka nang mag-survive. Okay? That is resilient faith. And tinuturo din yan sa atin. Kailangan mag-survive. Kailangan manampalataya. Now, what about anti-fragile faith? So, ang anti-fragile faith, ayan, let me define what is anti-fragile. Sabi sa anti-fragile, becoming more robust when exposed to stressors, uncertainty, or risk. When you say anti-fragile faith, ito yung faith na lalong lumalakas, na lalong lumalaki kapag exposed ka sa stressors, uncertainty, and risk. So, ibig sabihin, with anti-fragile faith, with the testing of your life, bukod sa nag-survive ka, you are becoming better. Tama po ba? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hindi ka lang nakasurvive, bumuti ka pa. Alam mo yan? Nagets ulit. Kanina, resilient faith, ito yung faith na nag-survive ka lang. Nabayaran ko na yung utang ko, okay na ako. Pero ang anti-fragile faith, may testing, may pressure, pero nagbunga ka pa. Nag-benefit ka pa. Kasi natuto ka. Nagets? Yun yung pananampalataya na tinuturo sa atin ng Panginoon. Anti-fragile. Tingnan mo nga yung katabi mo, mga ante. Mga ante na pala tayo, di ba? Alam mo yun, yung kahit may pagsubok ay nagbubunga ka pa rin. Yung ang daming challenges sa ministry, sa church, pero patuloy pa rin dumadami ang members ng church. Patuloy pa rin dumadami ang newcomers sa church. Kahit maraming challenges, di ba? Ang anti-fragile faith, hindi ito basta-basta nababasag, hindi ito basta-basta nasisira, at hindi ito basta-basta sumusuko. Yun ang pananampalataya na gustong ituro sa atin ng Panginoon. Di ba? Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Di ba? Yung nilakaran mo ang purpose ni Lord, hindi lang basta ka mag-survive, kundi lumago, natuto, nag-grow, nag-mature. That is anti-fragile faith. Ayan. Sabihin mo sa katabi mo, ante ka pala. Ante ka pala. Ayan. Diba? Kasi ang tunay na walk by faith ay lumalago, nagbubunga, at nagbe-benefit ka kahit sa gitna ng pagsubok. May kilala kayong ganon? Yung ang dami ng problema sa buhay, pero imbes na bumagsak, umangat. Because God is with him. Yan ang pangako ng Panginoon sa atin. Amen? Kaya naman mga ante. Yan. Ante na pala tayo. Next, ang ganda no, anti-fragile faith. Tuwa, sabi ko, Lord, yun pala yung faith. Kasi nung una, basta nananampalataya ko kay Lord, okay na ako, God will provide. Pero once na lumalim ka sa Panginoon, iba pa pala yung pananampalataya na gusto niya. Gusto niya yung pananampalataya na mag-grow tayo. Diba? Hindi pwedeng ganun. Kailangan pa ganun. Diba? Kahit na pag ganun-ganun, ang buhay natin, dapat may pag ganun. Amen? Ayan, sige. Next, well satisfied. When we took the living water, once we receive Jesus Christ in our life, maniwala ka, wala ka nang hahanapin. Diba? Bakit? Kasi, wala na eh. Wala na. Bakit? Kasi ang tunay na Kristiyano, hindi na iniisip ang sarili. Hindi mo nahahanapin yung sarili mo, dito muna ako sa probinsya, hahanapin ko lang ang sarili ko. Hindi na ganun. Hindi na ganun ang walk by faith. Ang tunay na Kristiyano, nagiging selfless. Hindi na iniisip ang sarili. Bakit? Kasi naka-encounter niya mismo si Jesus. Alam niya kung ano yung ginawa ni Jesus sa puso niya, which is parang ligalig na ligalig ka na i-share mo sa kasama mo.
Amen po ba? Ang sarap sabihin, no? Wala ka nang hahanapin pa. Sabihin mo nga, wala ka nang hahanapin pa. Dahil sa true encounter niya kay Lord, wala ka nang hahanapin pa. Kaya naman, kapatid, I challenge you, no? I want to share this with you. Tandaan po natin to, walang permanenteng pagsubok. Hindi ka forever nandyan sa stage ng buhay mo yan. Lahat ay may katapusan. Kaya minsan, hindi lang pa binibigay ng Diyos ang kasagutan dahil marami ka pang dapat matutunan. Yan. Kasi minsan tayo, natural, matigas ang ulo natin. Alam ko naman yun, di ba? Matigas talaga ang ulo natin. Pero once we surrender it all to our Lord, lahat ng makasarili natin na desire, mawawala. Because Jesus is planted in our hearts. Bakit sa puso tinanim si Jesus? Hindi sa papel. Kasi ang papel nasisira, ang papel nasusunog, pero ang puso, kapag tinaniman ng Panginoon, kahit tumagal man ng panahon na stagnant ka, dadating ang panahon na mag-glow yan, na mag-bloom yan. Amen po ba? Amen. Kaya wala ka nang hahanapin pa. Kaya naman, my dear brothers and sisters, eto ang tanong. Sige, tanungin mo ang katabi mo. Ano ang kinauuhawan mo ngayon? Kapatid, ano ang kinauuhawan mo ngayon? Is it personal relationship? Is it your finances? Is it your relationship with God? Anong kailangan mo ngayon? Yan ba ay pera, sasakyan, bahay, what else? Damit, sapatos? What if yung kauhawan natin sa mga bagay na nandito sa harapan natin, ibigay natin lahat kay Lord? Diba? Because Lord Jesus Christ is the living water. Na once na tinanggap natin at ininom natin, pinasok natin sa katawan natin, sa puso natin, kapatid, hindi ka na mauuhaw pang muli. Amen? Kaya sabi dito, walk by faith means manatili kang uhaw sa salita at presensya ng Panginoon. When we accept Lord Jesus Christ in our life, it's not enough na tinanggap mo lang siya. Kailangan manatili tayong uhaw sa salita niya at sa presensya niya. Bakit? Dahil ang pagkauhaw natin, yan ang magdadala sa safety natin. Dahil there is no safer place in this world than to be in the presence of Jesus Christ. Kaya sabihin mo sa katabi mo, manatili kang uhaw sa salita ng Diyos. Manatili kang uhaw sa presensya ng Diyos. Because only Jesus gives us a total satisfaction. Di ba? Ang sarap mabuhay, ang sarap masatisfy. Yung wala ka iniintindihan, okay na ako. God will provide. I pray to the Lord, Lord, hindi man ako nakapag-prepare masyado ng preaching right now. Medyo naging busy kami, pero Lord, okay lang. It's not about me, Lord. It's all about you. Ano bang poproblemahin ko, Lord? Alam ko nang kinatagpo mo ako. Alam mo na kinatagpo ka na ni Lord. Ngayon, kinatagpo ka na ni Lord. Ikaw lang ang ayaw tumanggap. Diba? Kaya sabi dito, ito yung isa sa magandang reminder sa akin. Sabi ng mundo, sabi ng mga tao, promises are meant to be broken. Really? Di ba kasabihan ng mundo, pamantayan ng mundo. Promises are meant to be broken, but for God, promises are never broken and forgotten. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Kaya naman, di ba, sabi dyan, I want to share with you nung nawala yung anak ko. Ito, another revelation. Parang di ko yata na-share ito before. Nung nawala yung anak ko, nakuha siya, ang prayer ko kay Lord, Lord, ingatan nyo naman po yung anak ko. Proteksyonan nyo naman po yung anak ko, Lord. Umiiyak na ako nun. Ibalik nyo naman po sa akin yung anak ko, Lord. Kayo ba yung Diyos na pinaglilingkuran ko, Lord? Bakit nawala yung anak ko? Bakit nakidnap yung anak ko? Pero nung tumagal na, nawala yung anak ko, matagal siyang nawala, you know what my prayer is? Ang dasal ko na lang, pinakamasakit na dasal, prayer, na dineclare ko sa Panginoon, Lord,
If it's your will na kunin mo yung anak ko, then I will give it to you, Lord. Di ba? Ang sakit. Ang sakit i-declare na, Lord, nung una, ang dasal ko for myself, Lord, ibalik mo yung anak ko. Lord, proteksyonan mo yung anak ko. Lord, ilayo mo siya sa masasamang tao. Pero once I realize, nung matagal na siyang nawawala, dineclare ko sa Panginoon, Lord, if it is your will, na kunin mo yung anak ko, then I will let go. You know, that is what faith can do. Yung pananampalataya natin sa Panginoon, that we accept His will, not our will. Yung hindi lang tayo basta susunod sa Kanya. Obedience versus submission. When we obey, hindi pa yun ang gusto ni Lord. Mas higit pa ang gustong ituro sa atin ng Panginoon when we completely submit to Him. Have you prayed a prayer like that? Are you willing to give your children, to give your possession? Willing ka bang i-give up lahat para lang mangyari ang kalooban ni Lord? And sometimes, our faith is tested. Yeah, once I have declared that prayer, masalamat ako ng pasalamat kay Lord dahil binalik niya yung anak ko ng buhay. Binalik niya yung anak ko ng hindi nasaktan at walang nangyari sa kanya. It was the biggest test. It was the biggest test that I have encountered in my life. Di ba kaya ikaw, kapatid, meron kang pinagdadasal ngayon? Meron kang hinihingi kay Lord ngayon? Why not give it to God? Why not declare it, Lord, let your will be done? Sumunod ka lang. Then blessing will follow. Kakatagpuin ka ni Lord ngayon. Right now. Declare it right now. Jesus is here today. The Holy Spirit is here today. Kakatagpuin ka ni Lord. Ibulong mo yan, i-declare mo yan sa isip mo. Di ba? And that is one of the biggest revelation. Hindi ko pa yan naisip nung una yung nangyari sa anak ko. Naisip ko lang yan last week. Sabi ko, oo nga no, Lord. Sabi ko, paano ba i-explain, Lord, ang pananampalataya? Ang tunay na pananampalataya, magsasubmit ka kahit hindi mo gusto just to please our God. Amen po ba? Dahil kakatagpuin ka ni Lord ngayon. Amen. Kaya tayo po'y tumayo. Kaya naman, my dear brothers and sisters, naniniwala ako, nakakatagpuin tayo ni Lord. In fact, kinatagpo na niya tayo. Yung babaeng Samaritano na nawawala, hindi naman siyang lumapit kay Lord eh. Si Lord pa ang lumapit sa kanya. Si Lord pa ang pumunta sa kanya para lang buhayin muli ang patay niyang espiritu. Kaya I pray, my dear brothers and sisters, na matagpuan natin ang tunay na presensya ng Panginoon. Kaya I want you to sing this song with conviction. Isigaw mo yan. Wag kang mahiya sa katabi mo. This is the moment that God is waiting for you. Isigaw mo yan. I-declare mo yan. Ikanta mo yan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Lord, hinahanap ka namin. Lord, we are looking for you. We are sinners, Panginoon. Sa kabila ng aking pagkukulang. Yes, Lord, we acknowledge, Lord, na nagkukulang kami sa inyo, Panginoon. O Diyos tanging daan sa puso at damdamin, ika'y malalim.
Lord, maraming salamat at kinatagpo mo kami, Panginoon. Dahil sometimes, katulad po kami ng Samaritanong babae na kahit na hindi ka namin hinahanap, Lord, you are always there to seek us, the sinners po, Panginoon. Lord, itinataas po namin sa inyo lahat ng aming dasal, lahat ng aming prayer request, lahat ng aming anxiety, lahat ng aming problema. Lord, even our depression po, Panginoon. Lord, kahit na masakit man sa kalooban namin, Lord, na sumunod sa inyo, ay susunod pa rin po kami, Panginoon, sa inyo, Lord Jesus Christ. Sa inyo lamang po kami, Lord, mananahan, because sa inyo lang kami, Lord, totally makaka-experience ng tunay na satisfaction po, Panginoon. Kaya naman, Lord, hinahangad po namin, Lord, na mapunta sa presensya niyo, Panginoon. Thank you, Lord Jesus Christ, for hearing our thoughts, for hearing our prayers po, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, thank you for this time sa mga kapatiran namin na nandito ngayon na uhaw sa salita niyo, sa presensya niyo, Panginoon. That's why may I request everyone na awitin uli natin ang Panginoon ito. Hangad mo lang, Panginoon, hangad ko lang. Hangad ko lang ang mamalagi sa presensya mo, Lord. Hangad ko lang ang makasama ka, Panginoon. Hangad ko lang ang maglingkod sa iyo, Panginoon. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Naglabuan at bibigyan ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Tuwa'y magiging ang pagayas ko. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord Jesus, thank you for being accepted, Lord Jesus, ang awat mo ng Savior po, Panginoon. Salamat po sa presensya ninyo, Panginoon. Salamat po sa pagkakas ng Holy Spirit po, Panginoon. Jesus, hallelujah, Jesus, Holy In Jesus' name, Lord, you are here right now, Lord. We thank you, Lord.